Sige mga Aussie, huwag niyong sabihin hindi ko kayo binalaan. Ganito na sa England nang hindi bababa sa isang dekada. Baka nga mas matagal pa, pero siguradong isang dekada na. Pakinggan niyo to? Ang mga Kristiyanong Ingles sa loob ng Leicester ay kailangang makinig sa Islamikong panawagan sa pagdarasal 5 beses sa isang araw mula sa 70 iba't ibang mosque. Pakinggan niyo to. At hindi lang ito sa Leicester. Ito naman ang Likemba ng London. Bukod sa pagiging nakakabinging polusyon sa ingay sa pandinig mo, banyaga ito. Wala itong lugar sa kanluran. Sinubukan nila yan sa Inglaterra. Nirin lang nila ang mga politiko na kusang sumuko sa kanila. At ginagagawa rin nila ang parehong bagay sa Australia. Nagsisimula sa Leichhardt at Bankstown. Pero medyo iba ang mga Aussie. Hayaan mong bigyan kita ng kaunting paliwanag tungkol sa mga sinusubukan nilang gawin sa Leichhardt. Nagbabala ang isang leader Muslim sa isang konsehal na tumututol sa pagbobroadcast ng Islamikong panawagan sa panalangin mula sa isang mosque sa Sydney na manahimik na lang siya. Sa Bankstown ito, may mosque sa lugar na yon at gusto nilang gawin ng panawagan sa panalangin gamit ang kanilang mga loudspeaker. Kita mo kung gaano sila kaagresibo dahil itong matapang na konsehal, Barbara Curry, ay patuloy na tinatanggihan ang kanilang mga aplikasyon para payagan silang ipalabas ang nakakainis na ingay na ito sa publiko. At kung may maglakas loob na tumutol dito, binubuli nila siya. 1,600 katao na nagsumite ng kanilang pagtutol dito, mga miyembro ng publiko sa Australia. At sa parehong panahon, naroon ang komunidad ng mga Lebanese Muslim na nagsasabing, meron kaming 5,000 lagda ng suporta. At ito ang nangyayari kapag may mga konseho, nagkakaroon ng mga lugar na nagiging parang sariling teritoryo. Kung may suporta sila ng karamihan sa lugar na yon. At kapag sinabi nating suporta ng karamihan, ito ang ibig naming sabihin. At saka nga pala, ito mismo ang nangyayari sa Dearborn at sa iba pang bahagi ng Amerika. Walang ligtas na bansa sa kanluran mga kaibigan. Walang ligtas na bansa sa kanluran. Ito ang New York. Kaya ang Islamisasyon ng lungsod ng New York ay totoong nangyayari sa ilalim ni Sultana Mugdani. Hindi ito gawa-gawa lang, hindi ito peking balita, hindi ito isang konspirasyong makakanan. Makakalakad ako sa Fulton Street sa Brooklyn, New York at maririnig ko ang panawagan ng mga Muslim sa panalangin na malakas na pinapatugtog sa hindi bababa sa 3 hanggang 5 lugar. Yung mga may-ari ng mga lugar na ito, may mga speaker sila sa mga tindahan at pinapatugtog nila ang panawagan sa panalangin 5 beses sa isang araw. At ito ay sa Dearborn, Michigan. Nasa Dearborn tayo. Ito ang tawag sa panalangin. Tumutunog ito 5 beses sa isang araw. Dito sa Estados Unidos. Dahan-dahan na nilang kinukuha ang kontrol dahil gumana ito sa Britanya. Bakit hindi subukan sa ibang lugar? At kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, binubuli nila ang iba. Inaharas nila, tinatakot nila. Yan mismo ang ginagawa ngayon ng komunidad ng Muslim sa, sasabihin ko na lang, Lakemba, sa ating mga lokal na konsehal at mga politikong Aussie. Bakit hindi natin pwedeng patugtugin ang tawag sa dasal sa buong mga suburb? Ang totoo, napapalitan ng dating populasyon ng mga lugar. At kapag napalitan mo ang mga tao, ang mga tubong taga roon o yung mga taong doon na talaga nakatira buong buhay nila, na sila ang nakararami. Patahimikin sila ng mandurumog. Nagising At ako ng ang alas aking 6 ng umaga. Christine. Umaga, kasabay ng tawag sa panalangin. Kaya pwedeng mangyari sa'yo ang alinman. Ako mismo ay tutol sa ganitong mga plano saan man sa Australia. Hindi ito dapat mangyari kahit kailan. Ito ang Australia mga kaibigan. Ito ang Australia. Ito ang laman ng bangungot. Kahit sa Australia, hindi dapat ito nangyayari. Dapat may total na pagbabawal. Pabor ako sa kalayaan sa reliyon, pero gaya ng sinabi mo, Avi, ang mga taong tumatakas mula sa pag-uusig at malayang magsasagawa ng kanilang relihiyon dito sa Australia, lahat yan ay tinatanggap. At sa tingin ko, kailangan nating igalang na nabubuhay tayo sa isang bansa na may iba't ibang pananaw at relihiyon ang mga tao. At gumagana yon dahil hindi natin ipinipilit ang isa sa iba. At sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng tawag sa panalangin, gamit ang malalakas na speaker sa mga pamayanang suburban, ibig sabihin ay ipinipilit mo ito sa iyong mga kapitbahay na hindi Muslim. Sa sandaling gawin mo yan, di doon ka nalang tumira sa isang bansang Islamiko. Hindi. Ayaw nilang tumira sa isang bansang Islamiko dahil nandito sila para sakupin ang kanluran. Hindi pa ako tapos. Nangyari ito noong Hulyo. Nag-apply na naman sila para payagang isigaw ang Allahu Akbar
gamit ang mga loudspeaker at nag-apply ulit sila ngayon. Ito ay ngayong araw. Ang aplikasyon para patugtugin ang tawag sa panalangin mula sa tour ng Lakemba Mosque ay tinanggihan ng Canterbury Bankstown Council. Ang Lebanese Muslim Association ay nagsumite ng panukala na patugtugin ang tawag sa panalangin sa loob ng 15 minuto tuwing Biyernes ng tanghali. Lagi sila nagsisimula sa Biyernes. Lagi nilang sinasabi na Biyernes lang, isang araw lang. At syempre, ang susunod na lohikal na hakbang ay 5 beses sa isang araw. Pero talagang nahati nito ang konseho at ang kanilang planning panel. Tinanggihan nila ito. Naniniwala silang sa kasalukuyang anyo at aplikasyon nito, magiging masyadong maingay ito. Ngayon, nasa kamay na ng LMA ang desisyon. Sila ang may kapangyarihang magpasya kung muling iisipin nila ang kanilang mga plano. Ang LMA ay ang Lebanese Muslim Association. Hindi sila aatras mga kaibigan. Hindi sila aatras. Magpapatawag sila ng isang independent acoustic auditor para alamin kung masyadong maingay o kung dapat na nilang itigil ang plano. Sama-sama pero bilang ng trabaho. Ang mga sumasamba dito sa pinakamalaking mosque sa Australia, kinuwestiyon nila ang desisyon ng konseho. Malamang hindi ito kasing ingay ng Harley Davidson o ng mga rally car o ng mga kotse na humaharurot parot pa rito. Kaya hindi naman ito ganun kaingay. Pero ayaw naming marinig ang mga sigaw ninyong Allahu Akbar. Ayaw naming marinig yon. Hindi ito bansang Muslim. Umuwi kayo. Pumunta kayo tumira sa isang bansang Muslim kung gusto ninyong marinig yan ng 5 beses sa isang araw. Ayaw naming marinig yan. Hindi ko alam ang mga detalye kung bakit nila tinanggihan yon. Subukan nyo naman sana. Yan ba talaga ang pinaninindigan ng Australia? Hindi, secular na bansa ang Australia. Hindi tungkol sa pakikinig ng ibang relihiyon na sumisigaw sa banyagang vika ang Australia. Hindi yan ang ibig sabihin ng Australia. Bigyan nyo ng patas na pagkakataon ng mga tao. Kaya bigyan nyo rin ito ng patas na pagkakataon. Gusto Kumusta mo ba na ang ng kalokohan mo? Lebanese Gago ka? Muslim Association? Maglagay ulit ng isa pang aplikasyon para mapasimulan ito. Yan ang kailangan silang lahat. Ngayon, hindi lang ang konseho ang hati, kundi pati na rin ang lokal na komunidad. May mga taong tutol sa panukalang ito, may iba namang pabor at sinasabing dapat ituloy ito. Pero ayan nung magbigay ako ng prediksyon. Sige, sa ngayon, may isang puting konsehal tayo na 2 beses o baka 3 beses nang tumutol dito. Pero bumagsak ng Lakemba. Sa kasalukuyan, ang populasyon ng Lakemba ay, sa tingin ko, 40% Muslim. Tataas pa ito. Sa kasalukuyang anyo nito, ang Lebanese Muslim Association hindi nila magagawang patugtugin ang tawag sa dasal mula sa Lakemba Mosque tuwing Biyernes. At para sa mga hindi nakakalam, ipapaalala ko lang. Ang Lakemba ang mosque kung saan pumunta ang ating gagong punong ministro para sumipsip sa kanila. At ganito nila siya tinrato. Anong ginagawa mo ngayon? Alisin mo ang mga sumusuporta sa genocide mo! Sumabi ka. Tumabi ka! Tinawag mo siya tagalang-galang! Siya ang responsable sa mga utang na hindi nabayaran ng 1 bilyong tao! Mukhang 1 bilyong Muslim nang namatay sa Gaza. Grabe, itong mga ito talaga. 1 bilyon! Galing ako sa Sweden ngayon! 1 bilyon! I-deport, siya ito. Nakaupo kami noon. Tingnan mo to, ang tanga niya. Nangyari ito nung Eid ng Marso ngayong taon, 3 buwan lang pagkatapos. Itong kahanga-hanga Muslim ito ay nagdulot ng takot sa mga Australiano. Sige, at ano ang itinuturo nila sa mosque na ito? Ito ang itinuturo nila sa mosque na ito. Basahin mo ang mga subtitle. Walang ibang solusyon maliban sa jihad sa ngalan ng Diyos. At magpapatuloy ang jihad hanggang sa araw ng paghuhukom. Wala ni ang mga Rashidun Khalif, ni ang estado ng Umayyad, ni ang estado ng Abbasid, o sino man sa kanila ang nagbukas ng Fatahul Alam Abis-Saif. Bakit parang agresibo sila magsalita? Dahil talagang agresibo sila. Wala sa kanilang nasakop. Wala sa mga unang Muslim na nagtatag ng kalipato. Wala sa kanila ang sumakop sa mundo sa mapayapang paraan. Sinasabi niya yan sa Lakemba, sa mosque ng Lakemba. Ang mga alitan, pati na ang mga pagkakaiba, pati na ang mga hindi pagkakaunawaan. Binuksan lang nila ito sa pamamagitan ng jihad, alang-alang kay Allah, para lamang sa pangalan ni Allah. Gawin ito bilang jihad para sa Diyos. Jihad ng Diyos, jihad para lamang sa Kanya. Sinabi pa niya ang huling 2 pangungusap sa Ingles dahil gusto niyang marinig ito ng lahat. Sige, akala mo tapos na ako? Hindi. Ang Lakemba ay malayo sa pagiging nag-iisang suburb na napasailalim sa Islam. Tingnan mo itong matapang na lokal na politiko na patuloy na ginugulo at tinatakot ng parehong grupo. Ang parehong grupo na nagsabi kay Barbara, ang parehong grupo na nagsabi sa konsehal ng Canterbury kung saan matatagpuan ng Lakemba na manahimik siya. Ang parehong grupo ay ngayon nagbabanta sa lokal na konsehal ng Liverpool Council na isang kalapit na konseho sa Sydney. Si Peter Stabsky, isang independenteng konsehal sa Liverpool City Council sa New South Wales,
ay nakakatanggap ng mga banta sa buhay para sa kanya at sa kanyang batang pamilya mula sa mga Islamist at ang kanyang ari-arian ay sinisira sa ngalan ng Islam. Kaya pakinggan natin siya. Hinahayaan natin ito mga kaibigan. Meron tayong ilang matatapang na tao tulad niya at ni Konsehal Barbara na lumalaban ng husto. Pero pasensya na, patuloy nilang papalitan ng mga karaniwang Australiano sa demografiya at sa huli ay makukuha nila ang gusto nila. Sa huli, makukuha nila ang gusto nila. Sinubukan na nila ito. Mayroon na silang subok at epektibong formula. Ginawa na nila ito sa Britanya. Ginagawa nila ito sa Amerika. Bakit hindi nila gagawin ito sa Australia? Ginagawa na nila ito sa Australia. Remigration na ngayon. Yan lang ang tanging solusyon. Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko lang magbigay ng update kung ano talagang nangyayari sa Liverpool. Liverpool, ang lungsod sa likod ko, ay sa kasama ang paladang sentro ng radical na fundamentalismo ngayon. Sa ginawa naming pagpapasara sa mga illegal na prayer hall na ito, nakita naming hindi dapat bukas ang mga ito. Ang mga illegal na prayer hall na yon ang nagradikalisa sa dalawang teroristang nagdulot ng insidente sa Bondi. Ayaw na nating maulit ang Bondi. Kaya bilang konsehal, obligasyon kong protektahan ang kaligtasan ng bawat isa nating mamamayan laban dyan. Sa kasamaang palad, ako lang ang nag-iisang konsehal na gumagawa nito. At dahil doon, ako ang tinatarget ng mga radical na ekstremistang ito na hindi lang nila ako pinagbabantaan ng kamatayan, kundi pati na rin ang pamilya ko, ang asawa ko, ang aking batang anak, ang aking ina. Napupugutan daw nila kami ng ulo sa ngalan ng Islam. Ito nangyayari. Kailangan ko nang pumunta sa pulis. Hindi ko pwedeng hayaan na magpatuloy ang mga radical na ekstremistang ito sa ginagawa nila. May insidente tayo ngayon kung saan sa kasamaang palad ang trabaho na ginagawa natin ay humantong dito. Binandalismo ang kotse ko pero wala namang ginagawa ang konseho tungkol dito. Sinabi ko na sa kanila kung anong nangyari. Wala silang ginagawa, parang walang pakialam. Pero alam mo ba kung anong ginagawa ng konseho? Lumalapit sila sa pulis para magsumbong. Sabi nila, nasasaktan daw ang damdamin nila sa mga nakasulat sa shenanigans page. Nasasaktan daw ang damdamin nila. Kaya lumalapit sila sa pulis dahil doon. Kaya kinontak ng pulis ang ginoong namamahala ng page na iyon, isang 73 taong gulang, na retirado na ngayon ay nasa ospital dahil sa stress at pressure. At siguro dahil na rin sa pambubuli ng pulis para sa konseho. Pero gayunpaman, kapag may mga radical na fundamentalistang nagbabanta na pugutan ng ulo ang mga tao, wala namang ginagawa ang konseho. Walang kahit isang bato sa lungsod na ito na pwedeng pagtaguan ng mga taong ito. Hahanapin namin sila at haharapin namin sila. Dahil sinabi ng pulisya sa akin na isa sa mga numero na tumawag sa akin, aksidente nilang natawagan ako gamit ang maling numero nila. Isa siyang kilalang person of interest na talagang nakakabahala. Ngayon, mga pare, Nakakabahala pero hindi nakakagulat. Mga tanga talaga. ipagpapatuloy ko ang laban na ito. Hindi ko hayaang magpatuloy ang mga ekstremista nito. Pero nakakalungkot na meron tayong alkalde na gustong panatilihing bukas ang mga prayer pre-hills na ito. Nasa media siya at sinasabing hindi natin dapat isara ang mga ito. Pinayagan din niyang gamitin ang $10,000 ng inyong pera para sa isang organisasyo Islamiko na nagsagawa ng vigil para sa Ayatollah na nagpo-promote ng radikalismo sa ating lungsod. Hindi natin kailangan yan. Ngayon, sa kasama ang palad, naawa ako sa mga tao sa ating lungsod. Ipagpatuloy ko ang laban na ito at nagpapasalamat ako sa lahat ng mabubuti hangarin na natanggap ko. Maraming salamat. Bakit natin ito pinapayagan mga kaibigan? Bakit natin ito pinapayagan? Nakita na natin kung anong nangyayari kapag hindi natin sinasagot ang mga taong ito. Sila ang kumukuha ng kontrol. Walang palya, nangyayari ito sa bawat bansa sa kanluran. Sigurado akong nangyayari rin ito sa Canada. Hindi ko alam. Sinubukan ko lang hanapin itong matapang at independenteng konsehal na si Peter Rostivsky. Hindi ko sigurado. Sa tingin ko, ito ang kanyang Facebook page. Puntahan nyo at ipakita ang suporta nyo sa kanya. Oo? I-follow nyo siya. Ipakita nyo ang suporta nyo sa kanya. Ito ang mga silid ng prayer hall na tinutukoy niya na ipapasara niya. Ayan na yon. Ito na yon. Kaya ito ang illegal na prayer hall ng Liverpool, Unit 90. Apat na Home Pride Avenue, Warwick Farm, isang illegal na prayer hall. Ang cellphone ko ay sunod-sunod ang dating ng mga mensahe mula sa mga residente na natatakot sa takeover na ito sa Liverpool. Kailangan mong itanong, bakit naging malaking problema ito sa bawat suburb sa Liverpool? Dahil ang alkalde na itong nag-iengganyo nito at tumatangging ipasara ang mga ito. Kaya malinaw na kasabot ang lokal na alkalde dito. Hindi tulad ng alkalde ng lungsod ng Canterbury, Bankstown, kung saan matatagpuan ang Lakemba, hindi tulad ng alkalde na yon. Kaya si Barbara Curry,
ay isa ring independenteng konsehal sa lungsod ng Canterbury, Bankstown. At inaakala ko na dahil sa kanyang pagtutol, hindi pa nakakakuha ng lisensya ang mga Muslim ng Bankstown para ipalabas ang kanilang sigaw ng Allah Akbar. Kaya mayroon tayong ilang matapang na lokal na independenteng mga konsehal, pero hindi sila sinusuportahan ng iba pang miyembro ng konseho. Kailangan nating magkaisa. Kailangan nating tumindig. Kailangan ninyong tumindig. Hindi naman sila ganon karami mga kaibigan. Hindi talaga. Ang sitwasyon sa Amerika, ang sitwasyon sa Australia, ay hindi katulad ng sitwasyon sa Britanya. Kung gusto niyong mangyari ito sa buong Australia, wala kayong dapat gawin. 70 muske sa Leicester ang gumagawa nito. 70 muske. At iba't ibang muski sa London ang gumagawa nito. Ito ang notorious na East London Mosque. Tingnan mo kung gaano ito kadire. Kadire. Actually, papakita ko rin sa iyo iba pa. Yun ang Main Street. Hindi ko maalala ang pangalan ng kalsada. Pero ganito ang itsura ng East London. Tingnan mo yan. Ito ang magiging kinabukasan ng Bankstown Lelakemba. May ilan na nagsasabi na ganito na raw ang itsura ng Lelakemba. Ito ang kinabukasan mga pare. Ito ang kinabukasan, grabe. Tignan nyo ang maruming hayop na to. Kumain lang siya ng kung ano, tapos ayan na. May balot pa siya sa kamay niya at basta na lang niya itong itinapon. Walang makikita dito. Ito ang pagpatay sa kanuraning sibilisasyon mismo sa harap natin. At wala ring sasabihin ng mga taong ito. Bakit nga ba sila magsasalita? Bakit nila kailangan magsalita? Wala silang sasabihin. Wala silang gagawin. Kung sila ang masusunod, magdadala pa sila na mas marami sa kanila. At sa hindi malamang dahilan, gustong-gusto ito ng mga kaliwang politiko natin. Pagtataksil sa bayan.